Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talagang matigas ang ulo ng mga Israelita. Kapag dumadating ang pagsubok, nawawala ang kanilang tiwala na mahal sila ng Diyos. At ang gusto niya ay ang walang iba kundi ang kanilang kabutihan lamang. Nangyari yan sa kanilang paglalakbay sa disyerto. Ayaw silang padaanin ng mga taga-Edom sa kanilang lugar, kaya inilihi sila ng Diyos sa mga ito upang makaiwas ng gulo. Sa paikot-ikot na paglalakbay nila, nainis ang mga Israelita. Pinagbintangan nila si Moises na masama ang balak niya at masama din ang balak ng Diyos sa kanila na siyang gumagabay kay Moises na inilabas sila sa Ehipto upang patayin lang daw sila sa disyerto. Kaya sila inilabas upang patayin daw sila. Wala na daw silang makain, kundi ang mana, ang tinapay na galing sa langit. Pati na ito, pinagsawaan nila. Wala na lang silang mainom. Sila na pinainom sa tubig na galing sa bato. Sa harap ng mga himalang ito, hindi pa sila naniniwala na ang kabutihan lang nila ang gusto ng Diyos. Dahil sa kanilang pagrireklamo, pinadalan sila ng Diyos ng makakamandag na ahas. Marami sa kanila natuklaw at namatay. Doon lamang sila natauhan na nagkakasala na sila. Kaya si Moises na kanilang inireklamo ay kanilang hiningan ng tulong na ipagdasal na paalisin na ang mga ahas. Si Moises naman isang taong maamo. Wala nang taong kasing amo ni Moises. Hindi siya mapaghiganti. Hindi siya nag-react sa reklamo ng mga tao at siya ay pinagdasal pa nga. Pinaggawa siya ng Diyos ng ahas na tanso. Isang larawan ng ahas na tumataklaw sa kanila. Taklaw sa kanila. Pinalagay ito sa isang tikin na itinayo sa gitna ng kanilang kampo. Kung sino ang matuklaw ng ahas at tumingin sa ahas na tanso, hindi siya mamamatay.
Ang larawan ng ahas na siyang parusa sa kanila ay siyang naging kaligtasan nila. Pero kailangan silang tumingin ng may pananalig. May malalim na kahulugan ang ahas na tanso na itinaas sa gitna ng kampo nila. Ito ang itinutukoy ni Jesus nang sabihin niya na kapag naitaas na siya, ay makikilala siya na Panginoon. Ang krus ay parusa sa mga kasalanan. Pero nung si Jesus ay naitaas sa krus, siya ay naging kaligtasan. Sa pagtataas sa kanya sa krus, kaya siya nakilala ng opisyal na mga Romano na siya nga ay anak ng Diyos. Ayaw natin ng kahirapan. Pero sa plano ng Diyos, pati ang kahirapan na dinadaanan natin ay naging daan para sa ating kabutihan. Akala ng mga bata na pinapahirapan sila ng kanilang mga magulang sa pagbantay sa kanila na mag-aral sila. Na hindi sila pinalalaro ng video games. Na hindi sila pinalalabas. Pero later on, nakikita nila na ang pagiging strikto ng mga magulang nila ay ang daan sa kanilang pagtatapos sa pag-aaral. Ang krus nga ang ating kaligtasan. Sa mga hirap at parusa ay iniligtas tayo ng Diyos. Panginoong Diyos, huwag sana kaming mag-alangan sa pag-ibig mo sa amin. Manalig kami sa iyo na ang kabutihan lamang namin ang iyong gusto para sa amin, kahit na nandiyan ang krus at kahirapan sa aming buhay, sa aming pagsunod sa iyong kalooban. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.